Hi guys! Welcome to my vlog. So ayan, sasagutin natin yung question ng mga kababayan natin na kung totoo daw bang maraming trabaho dito sa Poland. So maraming naguguluhan dyan sa mga kababayan natin kasi nga maraming nagsasabi na wala daw trabaho dito sa Poland. Kesyo pagdating daw nila is wala naman daw silang trabaho dito sa Poland. So ito lang yung masasabi ko guys. Yung mga ganyang sabi-sabi is yung walang trabaho sa Poland is hindi po totoo. Marami pong trabaho sa Poland. Pero yung mga kababayan po natin na pag dumating dito is walang trabaho, is ang may kasalanan po nun is yung nag-process sa inyo. Kasi nga po, ang ginagawa ng iba is pagdating dito ni aplikante, hindi nila alam kung saan nila isasalpak yung aplikante nila para magtrabaho. Kasi nga, the time na dumating yung aplikante, si aplikante hindi na available yung working permit na dala-dala ni aplikante. Kasi nga, marami din kasing dito, aplikanteng come and goes ba. Mabilis lang kumuha kasi ng mga empleyado dito sa inside Poland. Kaya ang nangyayari, doon sa mga kababayan natin na pagdating dito is walang trabaho at hahanapan pa ng mga agency nila. Kasi nga, wala nang bakante. So, yun yung nagiging reason. Which is, nahanapan naman sila ng agency ng trabaho. Kaya nga lang, meron lang talagang mga kababayan natin na natetenga. Which is, gaya ako, na-experience ko yun nung dumating ako dito. Almost 3 weeks akong nabakante. Kasi nga, walang available vacant job sa mga factoring hawak na agency na nag-process sa akin. So, eto guys, bakit nga ba maraming trabaho dito sa Poland? So, sa nakikita ko kasi, ang mga lokal kasi or mga police, hindi yan nakikipag-unahan sa trabaho dito sa Poland. Hindi sila yung tipong umalis kayo dyan kasi nawawalan kami ng trabaho gaya ng ibang country na nagkakaproblema sa employment, yung ganun. Hindi sila ganun. Alam niyo ba kung bakit guys? Kasi sa nakikita ko sa mga lokal or sa police, hindi sila dito nag-i-stay para magtrabaho. Gaya dito sa lugar namin, halos ng mga tao dito is nagtatrabaho outside Poland. So, mga Germany, iba-iba is Spain, Netherlands, iba-iba. Ganun ang priority nila kasi nga, mas malaki ang sahod. So, halimbawa na lang natin si Jusawa. Si Jusawa kasi, mas minabuti niyang magtrabaho outside Poland, which is nagtry naman siya nagtrabaho dito nung mga kabataan niya, pero hindi niya kasi gusto talaga yung pasahod kasi nga mababa. So mas minabuti niyang magtrabaho sa outside Poland. Nagtatrabaho siya sa England, sa London. Ngayon nasa siya, dati nasa Paris siya, remote kasi ang trabaho ni Jusawa. So ngayon nasa Netherlands siya. So ang sinasahod ni Jusawa is, yung sinasahod niya dati dito sa Poland is times 4, minsan times 5 pa. Depende sa nila, sa yearly increase nila dun sa Netherlands. Ganun kasi yung naging sahod ni Jusawa. So, napakalaking bagay. Kaya nga, sabi ko kay Jusawa, ang laki pala ng sinasahod kapag outside Poland ang trabaho ng mga police. Kasi nga EU passport sila. Which is, pwede rin naman i-apply yun sa mga Pilipino, kaya nga lang talaga kailangan yung mga Pilipino is documented, kumbaga legal na magtatrabaho sa ibang part ng Europe. So, sabi ko nga sa kanya, kaya pala ako maraming trabaho dito sa Poland is kaya yung mga police is umaalis din dito, which is totoo naman. So, sa survey ko dito sa lugar nila, maraming nagtatrabaho dito sa Germany at saka sa Netherlands, tsaka meron pang isang lugar sa London, yan, tsaka sa Spain. Yan yung survey ko dito sa lugar nila. So, kaya hindi sila yung typical na magsasabi sa inyo na umalis kayo dito, wala kaming trabaho dahil sa inyo. Hindi sila ganun. Wala akong naririnig na ganun dito sa Poland. Kaya talagang napakaraming trabaho dito. Kasi nga parang yung trabaho dito sa inside Poland is halos mga migrant worker. So parang ang dalang ko lang na nakakakita na karamihan na nagtatrabaho dito is police sa mga factory. Usually karamihan dito is mga Ukrainian. Alam nyo ba guys, kasi ang Ukrainian, yan yung pinaka-priority ng mga police. Kasi nga, may gera sa lugar nila. So, yun yung binibigyan nilang pabor kesa sa ating mga kababayan.
Which is, okay lang din naman. Wala naman din problema. Kaya nga lang din talaga, mas priority nila ang Ukrainian kaysa sa atin. So, kapag kayo, nakakarinig kayo ng mga balita na walang trabaho sa Poland, hindi po totoo yun. Marami pong trabaho sa Poland. As long na hindi ka mapili dito sa Poland, may mapapasukan at may mapapasukan kang trabaho dito. Kaya nga lang sabi ng iba, worth it pa daw ba pumunta dito sa Poland? Para sa akin, yes, worth it. Gaya ng isang nag-message sa akin, which is OFW din siya before. So, ang sabi niya sa akin, ma'am, okay lang ba na pumunta dyan ng Poland or makipagsapalaran? Sabi niya ganun sa akin. Kasi nga, galing din siya ng Taiwan. Sabi ko ganun. Sabi ko, oo, sobrang okay. Sabi ko ganun sa kanya. Kasi bilang ikaw nang galing ka sa Taiwan, iba kasi yung ano dito, yung sistema. Kumbaga talagang mamumuhay ka ng sarili mo nang walang makikialam sa'yo. Unless na lang talaga yung meron kang mga katrabahong Pilipino, which is alam naman natin yung ugali ng mga Pilipino. Para sa akin, kaya mong dumistansya sa mga ugaling pangit ng mga kapwa natin Pilipino. So, kaya mong mamuhay dito mag-isa, mapayapa, at magdiskarte ng sarili mo lang. So, kasi nga, sinasabi niya sa akin, gusto niya na lang daw magtayo ng piggery. Sa totoo lang guys, yung pagpipiggery is, alam naman natin, is alkansya yan. So, kami, naging negosyo din namin yan. Kaya alam ko sa sarili ko na hindi siya ganun kaganda para sa akin. Para sa akin na, ewan ko lang sa iba kasi na-try na namin. So, sabi ko rin sa kanya, tinanong ko rin sa kanya kung may single pa ba siya o may karelasyon pa ba siya, may karelasyon siya. Yung para bang sinasabi ko sa kanya, may dapat ba siyang isa lang alang-alang sa Pilipinas para hindi siya umalis. Sabi niya, not in relationship naman daw siya, single daw siya. So, eto yun guys, share ko lang sa inyo kasi ako dapat kasi uuwi ng Pilipinas. So, ang plano ko sana is magnegosyo. So, inisip ko sa sarili ko, wala pa naman akong pamilya. Kumbaga wala pa rin naman akong anak. Wala pa akong iisipin pamilya ko, kundi oo, nandun tayo, may magulang ako. Pero, iba pa rin yung may sarili kang pamilya. Kaya, mas inisip ko na pumunta rito sa Poland para malay mo na dito ko mahanap yung opportunity para magkaroon ng pamilya. Which is, hindi naman ako binigo ni Lord. As nagkaroon nga ako ng pamilya dito sa Poland na hindi ko ini-expect. Sa totoo lang guys, mas okay sa akin na makipagsapalaran ka sa ibang bansa, kaysa makipagsapalaran ka sa Pilipinas. Kasi sa totoo lang guys, ang hirap ng buhay ngayon sa Pilipinas. Alam naman natin lahat yan. Kaya kung ako sa inyo, wag muna po tayong makinig sa mga negativity napapanood natin dito sa YouTube. Kasi nga, nakaka-stress yan. Isipin na lang po muna natin yung paano tayo makakapasok dito sa part ng Europe or sa Poland o sa Hungary or kahit sa Czech, kahit saang lugar dito. Importante is makapasok kayo dito sa part ng Europe. Kasi napakarami po talagang opportunity dito. Hindi lang sa iyo or para sa buong pamilya mo. Depende po yan sa iyo. Kaya kung kayo guys pupunta dito at nagpaplanong pumunta dito, gumawa kayo ng sarili nyong diskarte, which is marami namang opportunity talaga dito. Hindi kayo mabibigo sa Poland. Huwag lang kayo talagang panghihinaan ng loob pag dumating kayo dito. Siyempre sa una, madidisappoint kayo. Which is, sa una lang naman yun. Kasi hindi nyo pa naiintindihan yung sitwasyon. Kasi ganun din yung naramdaman ko nung una. Pero nung tumagal, naging okay naman na ako. Kasi nga, dun ko nakita na mas okay pala dito sa Poland kesa sa natapos ko yung 12 years ko sa Taiwan na puro hirap yung naranasan ko. Hindi ako nakakatulog ng maayos. Hindi ko nahaharap yung sarili ko. Wala akong time sa sarili ko. Dito, nung naging OFW ako, sarili ko yung oras ko. Hawak ko. Meron akong choice na mamili ng trabaho na okay sa akin yung oras. Kung ayaw ko ng overtime or gusto ko ng overtime, may choice akong mamili. Hindi kagaya dun sa Taiwan na yung nakapako ka na sa isang kumpanya, sa isang broker, na hindi ka pwede lumipat basta-basta at hindi mo natatapos yung 3 years. So, kung kayo guys, pupunta kayo dito sa Poland or sa ibang part ng Europe, para sa akin, i-grab nyo yung opportunity, huwag kayong panghinaan ng loob. So, lakasan nyo lang talaga ang loob nyo, lakasan ng loob yan. Tsaka ang pag-abroad is sugal. Kaya laban lang mga kababayan, laban.
So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye!